Opo, ito po ay yung kanyang pangalawang katanungan, kapatid na Eli. Wala pang tao sa langit. Kapanahunan ni Elias, siya ay sumampa sa ipo-ipo para umakyat sa langit. Ito ba ang nagpapatunay na may tao na sa langit? Alam nyo, buena mano ang Katoliko sa pagtuturong may tao na sa langit, kapatid na Dani. Si Maria raw, di umano, dinala sa langit nung mamatay, body and soul, pati katawan. Yan ay imbento ng Papa sa Roma. Ito po ang nakalagay sa Modern Catholic Dictionary sa page 45 ni John A. Hardon. At may nihil obstat po ito. Ibig sabihin, ito ay autorisadong librong Katoliko. May nihil obstat ni William Smith at may imprimatur ni Joseph T. O'Keefe. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang turo ng Iglesia Katolika tungkol dito. Assumption, the doctrine of Mary's entrance into heaven, body and soul. As defined by Pope Pius XII in 1950, the dogma declares that Mary, the Immaculate Perpetually Virgin Mother of God, after the completion of her earthly life, was assumed body and soul into the glory of heaven. While there is no direct evidence of the assumption in the Bible, implicitly the Church argues from Mary's fullness of grace, Luke 1:28. Since she was full of grace, she remained preserved from the consequence of sin, namely corruption of the body after death and postponement of bodily happiness in heaven until the last day. The Church does not... Inaamin yan, wala raw yan batayan sa Biblia. Pero inimbento nila, ina-assume nila na si Maria dahil libre raw sa kasalanan, yung salitang full of grace, ibig sabihin daw nun, she remained preserved from the consequence of sin, namely corruption of the body after death and postponement of bodily happiness in heaven until the last day. Ito po, mali ito sa Biblia, na ang tao na may grace, ligtas na wala nang pagkakataong magkasala. Kaya kung walang kasalanan, pumasok na raw si Maria sa langit nung mamatay. At ang masama rito, yung sinabi nila, pumasok body and soul. Ibig sabihin, pati yung katawan ni Maria na laman dinala sa langit. Alam nyo, isang katotohanan hindi matututulan, mga kapatid. Sa ating katawan, meron po diyang mga bagay na wag naman kayong magagalit sa akin. May mga bagay na undesirable sa katawan ng tao. Yung mga waste materials, kagaya ng ihi, dumi, no? Nasa katawan yan Laging meron yan ang katawan. Kung dadalhin mo yung katawan ni Maria sa langit, ibig sabihin pati yung ihi nun at saka yung dumi nun na nakaipon sa large intestine, dadalhin mo sa langit. Ito po'y kontrang-kontra sa aral ng Biblia, kapatid na Dani. Mag-isip lang kayo, huwag kayong agad galit sa akin, mga Katoliko. Hindi ito binabasa ng pari sa inyo Sa unang Korinto, kapitulo 6, basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapitulo 13. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Basahin natin sa English yan, kapatid na Daniel. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Alam nyo, meron tayong bahagi ng katawan, na aalisin ng Diyos yan Pagka magiging dapat ka sa Diyos.
meats for the belly and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Ang pagkain ay sa katawan, sa tiyan, ang tiyan ay sa mga pagkain. Kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Di yata naman sinasabi ng salita ng Diyos na iwawasak ng Diyos yan, tiyan. No? Pagkatapos papani ka sa langit, kasama yung tiyan mo. Andun yung tae, andun yung ihi. Yun ba pinapahintulot ng diwang nasa Biblia? Pakinggan nyo sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 50, mga kababayan. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ayan, sinasabi ko ito, sabi ng Apostol Pablo, na ang laman at dugo, yung ating katawang laman, yung ating laman, buto, katawan, no? Hindi makakapagmana yan ng kaharian ng Diyos. Hindi pwede yan pumunta sa langit. Kaya bago ka dumating sa langit, ano ang mangyayari? Ulitin natin, kapatid na Daniel, sa amo ituloy. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kita nyo yan, mga kababayan, ano? Pinakikita rito ni Pablo yung paraan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Bago ka makapasok, bibihisan ka ng walang kasiraan, aalisin yung may kasiraan. The mortal, ang sabi dun sa English, the mortal, the corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Ito po mangyayari doon sa huling pagtunog ng pakakak at the last trump at the end of the human history on earth. Bago tayo dalhin sa langit doon sa kaharian ng Ama, aalisin itong katawang ito. Aalisin ito. Papalitan ito ng panibagong katawan. Sinasabi yan diyan pa rin sa 15 na kung paano ang wikang tinaglay natin ang katawang ukol sa lupa. Basahin muna natin ang 40, kapatid na Daniel. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Ayan, meron dalawang klaseng katawan. Isang katawan or a body that is heavenly o ukol sa langit. At meron namang mortal body which is the terrestrial body. Sa 49, kapatid na Daniel.
At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ayan, kung paano nagkaroon tayo ng katawan, larawan, anyo na ukol sa lupa, magkakaroon tayo kung maliligtas tayo ng katawang ukol sa langit, no? Ng larawang ukol sa langit, gaya ng ating Panginoong Hesukristo. Filipos 3:20. Pakinggan nyo nakasulat, kapatid na Dani at mga kababayan. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayon, liwaliwanag na ang sabi ng Apostol Pablo, ang ating pagkamamamayan, our citizenship ay nasa langit sa mga Kristiyano. Mula sa langit, hinihintay natin ang pagpanaog ni Kristo, na pag pumanaog siya, sabi ng Biblia, siya'y magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Our humble body. Papalitan niya. Magiging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Basahin ko sa English yung 21. Ang sabi doon, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Kaya maliwanag sa Biblia, kapatid na Dani, bago ka pumasok sa langit, papalitan yung katawan mo ng katawang ukol sa langit. Paano nangyari na idiniklara na ito ng Diyos pagkatapos si Maria, nung mamatay dinala sa langit kasama katawan? Kasama ang tahi at ihi. Matinding katarantaduhan ito na ituro sa tao. Kaya ang tao, kapatid, hindi pa kakadiretso sa langit na body and soul. Aalisin muna yung katawan mo, papalitan ng panibagong katawang ukol sa langit. Na dyan, mali ang pagkakatranslate ng karamihan sa Biblia. Yung nasa aklat ng Roma, nagkahawa-hawa na yung mga translators. Pero pakinggan nyo ang sabi ni Apostol Pablo sa 8:23 ng Roma, sa Tagalog, yung original na 1905, at saka sa Bibliang Katoliko, ganun din. Basahin natin ang 8:23. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop na dili iba't ang pagtubo sa ating katawan. Ayan, tayo ang wika, naghihintay ng pagkukupkop o adoption, na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan. Yung salitang pagtubos, mali ang pagkakatranslate nun. Hindi yung katawan natin ang tutubusin, kundi ang sabi ng Biblia, yung salitang pagtubos sa Greek, sa original na wikang ginamit, ay yung salitang apolutrosis. Apolutrosis means from a compound of two words, 575 and 3083, the act of ransom in full. That is figuratively redance. Ang kahulugan ng apolutrosis, aalisin, hindi tutubusin. Yung ating katawan, pagdating ng tamang panahon, aalisin ng Diyos yan. Gagawa ng tinatawag na apolutrosis, aalisin yung katawan na yan na may laman at buto. Bakit? Papalitan niya ng katawang walang laman at buto. Celestial body o katawang ukol sa langit.
gaya ng nangyari sa Panginoon Kristo. Meron siyang katawang lupa, yung ipinaglihi ni Maria. Pero nung papanik siya sa langit, nagkaroon siya ng glorious body. Kaya, nawala yung katawan niyang lupa. Yung katawan niyang laman. Kaya nung bandang hulihan, sabi ng mga apostol, sa 2 Korinto, Kapitulo 5, pakinggan niyo ang sinasabi ni Pablo sa 16. Kaya nga, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Nakilala nila ang Kristo ayon sa laman kasi nagkatawan tao eh. Pero nung makapanik na sa langit, sabi ng mga apostol, hindi na namin siya kinikilalang gayon na ayon sa laman. Kasi alam nila, inalis na yung laman nun eh. Yung ipinaglihi ni Maria, hindi pwedeng dalhin sa langit yun. Eh ano yun eh, namamatay yun, nasusugatan yun. Yung lamang katawan na yun, na may laman, buto, inalis yun bago pumanhik sa langit ang Panginoong Kristo. Ganon din naman ang prosesong gagawin sa magiging dapat sa Diyos. Papalitan niyang katawang laman na yan ng katawang ukol sa langit para makapasok ka sa langit. Kasi sabi ng Biblia, ang laman at dugo hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, o itong may kasiraan magmamana ng walang kasiraan. Kaya sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat mamamatay o matutulog. Ngunit tayong lahat, yung maliligtas, tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Ito binaliwala na lahat ng papang umimbento na si Maria raw dinala sa langit, body and soul. Yan ang kagaguhang aral. Masasabi kong kagaguhan, katarantaduhan yan. Isa yang senyas ng pagkataranta ng mga mangangaral na hindi nakakaunawa sa Biblia. Nataranta na, pinaghalo-halo na ang mga bagay-bagay. Hindi ganyan ang pag-aaral ng katotohanan. Medyo masakit yung aking sinasabi. Alam kong masakit. Pero yun ang totoo, mga kapatid. Ang katawang lupa na nasisira, tumatanda, no? Nagkakasakit, nasusugatan, tinatabla ng baril. Si Juan Bautista nga tinabla ng itak tinaga ang ulo no? Yan, papalitan yan kung maliligtas ka ng katawang ukol sa langit. Kaya hindi totoo yung doktrina ng Katoliko na si Maria dinala sa langit, body and soul. Wala sa Biblia yan. Antikristong aral yan. Hindi yan ang aral ni Kristo. Ngayon, ang duda ni kapatid na Danny, si Eliaseka dinala sa langit. 3 ang langit, kapatid. 3 ang langit. May una, ikalawa, ikatlong langit. Yung ikatlong langit, yun yung paraiso. Doon dadalhin ang maliligtas at magiging dapat sa Diyos. Tayo natin ang 12:2 at 4 ng 2 Korinto, kapatid na Daniel. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Alam ni Pablo ito kasi siya mismo ito Inagaw hanggang sa 3 sa langit, hanggang sa paraiso.
Yung paraiso, yun ang ikatlong langit, nandun sa ikatlong langit yun. Yun ang ipinangako ng Panginoong Hesukristo doon sa magnanakaw na nakasama niyang napako sa krus. Kakasamahin kita sa paraiso. Doon sa paraiso na yon, sa ikatlong langit, andun ang Diyos, andun si Kristo. Wala pong tao ron hanggang ngayon, kapatid, na kung si Elias pumanik sa langit, pumanik siya hanggang dyan sa nakikita nating space na yan. Pero later, namatay din si Elias, namatay din si Kaya sinasabi ni Pablo sa 11:5 at 13 ng Ebreo, sa pananampalataya, lahat ng mga taong naging dapat sa Diyos, namatay lahat. Nila tinatanggap ang pangako, ngunit nakita nila at natanaw mula sa malayo. No? Hindi pa sila nakapasok sa langit. Yung pangako ng pagpunta sa kaharian ng Diyos, sabay-sabay mangyayari yon sa huling paghuhukom. Lahat ng maliligtas, sabay-sabay, hindi una-una. Basahin natin ang 4:15 ng ikalawang Korinto ng unang Tesalonika, kapatid na Daniel. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. At nyo, walang mauuna ron. Kahit na ikaw ay buhay, pagparito ni Kristo, hindi mo mauunahan yung natutulog o yung mga patay. At hindi, lalo namang hindi mauuna yung patay, kailangan kasi buhayin pa silang mag-uli sa unang pagkabuhay. At doon sa huling pagkabuhay, yung mga patay na magiging dapat, kailangan pagka natapos na buhayin lahat ng tao, papalitan ang ating pagkatao ng katawang ukol sa langit. Kaya yung pagpunta ron, hindi una-una, sabay-sabayan, kapatid. 11:39 ng Ebreo hanggang 40. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. Pakinggan mo, kapatid na Dani, ano? Lahat ng mga ito, si Noe, si Abel, si Abraham, si David, lahat ng mga tao ng Diyos na naging dapat, nang mapatotohanan na when they were proven because of their faith, hindi nila kinamtan ang pangako. Hindi agad sila napunta ng langit. Bakit? Tuloy natin sa 40. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Ayan. Ipinaghanda ng Diyos ang lahat ng lingkod niya ng mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sa English, ang liwanag dun sa 40, sinasabi, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Yung total perfection sa magiging dapat. Papalitan yung katawang ukol sa langit, aalisin yung tiyan, sisira. Ang sabi, iwawasak ng Diyos ang tiyan at ang pagkain. Kasi sa langit, di ka nakakain doon na para ka kumakain sa lupa, to live sa lupa, para mabuhay, kakakain ka doon, hindi Sabi ni Kristo, hindi na magugutom doon, wala nang uhaw, etc., etc. Nasa Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Kaya papalitan tayo ng isang katawang makalangit, ukol sa langit, at hindi na kailangang kagaya nitong katawan nating ito. Pagka napalitan na lahat ng maliligtas, saka lang tayo papasok sa kaharian ng langit. Para sabihin mo ngayon, may tao na sa langit, hindi pa naman dumadating yung huling tunog ng pakakak, malaking kagaguhang aral yan. Ang katunayang hindi totoo yan, na may tao na sa langit. Basahin natin ang 4:1 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel.
Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin." Pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Mapapansin nyo, mga kapatid, sa espiritu, dinala si Juan sa langit. Nakita niya bukas yung langit. Sabi sa kanya, "Alika, pumanik ka rito." Dinala siya ngayon sa espiritu, sa langit. So nakita niya bukas ang langit kasi. Pagpanik niya, nakita ko isang luklukan. Ang nakaupo ron, yun yung Ama yun yung makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang anyo katulad ng anyo ng isang esmeralda. Pagkatapos, sa versikulo 4, ang sabi, sa palibot ng luklukan, may 24 na luklukan. At sa mga luklukan, nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda, yung 24 elders. At nararamtan ng mapuputing damit sa kanilang mga ulo, may mga putong, may koronang ginto. Pagdating sa versikulo 5, mula sa luklukan may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Pagdating sa 6, sa harapan ng luklukan ay may isang dagat na bubog. Ibig sabihin, dagat na napaka-clear na clear. Nakatulad ng salamin sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan may 4 na nilalang na buhay. There are 4 living creatures, puno ng mata. Sabi sa Biblia, ng mata sa harapan at sa likuran. Tapos, sa versikulo 7, ang unang nilalang katulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang katulad ng isang buyang baka. Ang ikatlong nilalang may mukhang katulad ng isang tao. Ang ikaapat na nilalang katulad ng isang agila na lumilipad. 8. Ang 4 na nilalang na buhay may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. Ay puno ng mata sa palibot at sa loob. Napansin lahat ni Juan ito. Meron siya nakitang 24 na trono, may 24 na matatanda. 24 ancianos. Matatanda. Tapos, merong 4 na nilalang na buhay. Yung 4 na nilalang na buhay, napansin ni Juan, may mga pakpak pala yun. Ang mga pakpak nila puno ng ng mga mata. Ang 4 na nilalang na buhay, may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. 24 pakpak ang nakita niya. Ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. Nakita ni Juan lahat yan. Tana mo kapatid na Daniel, nakarating si Juan sa langit sa espiritu. Nakakita siya ng mga vision. Kung nandun si Maria, gaya ng turo ng Katoliko, na nakaupo bilang reyna raw ng langit, the Queen of Heavens, hindi kaya mapansin ni Juan yun? Kasi naganap ito, anyo 96, patay na si Maria nun. Patay na si Maria noong anyo 96. Hindi na binabanggit ng Biblia. Nang isulat yung Apokalipsis, year 96 at the Patmos Island.
Wala na si Maria noon. Kung nadala sa langit si Maria at siya'y nilagyan ng korona at nilagay ng trono, ba't hindi nakita ni Juan na si Maria nandun na? At ba't hindi nakita ni Maria o ni Juan na andun na si Maria at hindi nakita ni Juan nandun na si Elias, nandun na si Enoch, andun na yung mga patriarka? Ba't hindi nakita yon? Bakit? Kasi ang totoo na nakita niya, yung totoong nasa langit, wala pang tao ron. Year 96 AD, nang nagaganap itong apokalipsis, walang taong nakita si Juan sa langit. Sige, patunayan sa akin ng mga pare, pati ng Papa ng Iglesia Katolika. Merong kansitas na mahahagilap sa Biblia na may nakakitang may tao na sa langit. Si Kristo na nanggaling sa langit ang nagsabi. Kailan ba siya bumaba? Mula sa langit, 2,000 years ago. Namatay si Moises, 4,000 years ago, more or less. Namatay si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang mga patriarka. Patay bago dumating si Kristo sa lupa. Pagdating ni Kristo sa lupa, sinasabi niya, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Yun lang, sarado na eh. Kung may nakapunta na sa langit, di nakita na sana ang Diyos. Sabi ni Kristo nung first century AD of our Christian era, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bukod, ang anak na bugtong na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpapakilala sa Kanya. Pagkatapos inulit niya sa 3:13 ng Juan, walang taong umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Yan bang mga salita na yan, hindi pa sapat para maniwala tayo sa Biblia? Na walang tao sa langit ngayon. Wala. Ang naroroon yung anak ng tao na nagkatawang tao na nandito sa lupa na si Kristo, tapos pumanik sa langit, pero bago pumanik sa langit, inalis yung katawan tao, pinalitan ng katawang maluwalhati o glorious body. Yan ang katotohanan dyan, kapatid na Danny. Ewan ko kung naintindihan mo yung totality nitong katotohanan ito na nababasa sa maraming mga talata ng Biblia. Ang laman at dugo hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi totoo nandun na si Maria at nandun na yung mga patriarka, nandun na raw si San Pedro, nandun na raw si San Pablo, kaya nananalangin ng mga Katoliko, nagpepiesta dahil yun daw ang birthday nila sa langit. Kaya birthday ni Pedro, birthday ni Pablo, ni Juan, at June naman yun, June. Meron namang nandun sa langit na noong December. Kaya may mga kanya-kanya silang piyesta, yung mga santo ng Katoliko. Napakalaking inventong kasinungalingan yan, mga kapatid. Hindi totoo yan, wala sa langit yung mga yan. Sabi ni Pablo, hindi mauuna ang kahit na sino ron. Sabay-sabay ang pagpunta ron ng lahat ng maliligtas. Sana naunawaan mo, kapatid na Danny ng Calamba, Laguna. Okay po, kapatid na Danny. Yeah, maliwanag sa akin ang lahat. Salamat po. Salamat sa Panginoon.